So, bago ko i-disassemble itong Birking Assassin, papakita ko lang sa inyo yung difference niya sa ibang reel na ka-size or malapit sa size nitong Birking Assassin. Meron ako dito Spartacus 3 ng Cast King. Ang size nito ay 2.5 series. And ganito yung kanilang difference, no? Itong Caesar Tinghe. Pang saltwater din siya. So, yan yung kanilang difference. And then, itong Caesar Black Arrow, ang size nito ay 3,000. So, kung mapapansin nyo, ang size nito ay maliit kumpara dito sa Birking Assassin. Unahin ko na dito sa spool. Check na natin itong kanyang drag washers na. Isang ball bearing dito sa spool. And then drag washers niya ay carbon. So, tatlong drag washers na carbon. Papakita ko lang yung style ng spool. So, mas maganda siya, no, sa personal. Magaan lang din. Tingnan muna natin tong pinakang knob. Pagbukas nito is counterclockwise lang. Or clockwise pala. So, yan. Wala siyang mga washers, no, na maliliit. Dalawang ball bearings ang nakalagay dito sa handle knob. Ito na yung kanyang clicker. Dalawang metal washers, no, sa ilalim. And then isang plastic dito sa ibabaw. And so meron lang akong isang ano dito, no. Kasi nung pinadala sa akin to is or nung binili ko, hindi ko masyadong napansin to. Itong pinakang dito. Basag siya, no. Ito lang naman yung pinakang cover. Baka na over or nahigpitan masyado yung tornilyo.
So, ingatan nyo rin. Yan, dalawang maliit na tornilyo dito sa cover. So, yan yung basag na. Pero, gumagana naman. Gumagana pa naman. And then, ito. Ito yung kanyang pinakang rubber seal, no? Kaparehas lang din sa scissor tinghe. Dito nakalagay. And then, ang size nitong nut is 10. So, ito yung gagamitin natin. Clockwise yung kanyang loosen. So, ito na yung kanyang pinakang rotor. Dito na tayo sa rotor, no? Sa part ng rotor. Ito yung kanyang bail arm. And then, line roller nandito. Ito yung bail arm assembly. So, dito guys I think ito ay ano lang, no? Yung regular na assembly. Kagaya sa mga Shimano Sienna, Shimano FX yan. So, tingnan natin. So, ayan. Parehas lang sila, no? Karamihan kasi ng reel ganito yung bail arm assembly. Yung iba naman kasi, kagaya ng Daiwa, mayroon silang ibang bail arm assembly. Yung kagaya sa Regal, no? So, line. Itong bail arm niya guys, pag tatanggalin nyo, igagano nyo lang. Ayan. Kagaya sa pen, ganyan yung mga bail arm nila. So, dalawang ball bearing nakalagay. Yan. Dito na tayo sa pinakang body. Tingnan natin ito. So, itong takip niya is meron ding rubber seal dito. Yung kulay orange. So, meron din siyang rubber dito. Nakaipit dito sa takip. Kapareha siya nung scissor tinghe na dinisassemble ko nung nakaraan. So, check na natin yung kanyang loob. Oops. So, yan. Pinakang cover. And then, ito yung rubber or silicone.
Dito, meron tong ilang washers ba to? So, 2 washers, no? And then, sa anti-reverse niya, karaniwang anti-reverse, no? Or roller clutch na tinatawag. Yung may spring. Nakikita nyo rin tong mga ganitong type sa Cast King. Cast King and Caesar. Kaya pagka nabasa ito, madali siyang mag-corrode and madaling maputol. Bearings or bearing. And then ito yung kanyang pinion. Brass pinion. And then ito yung roller bearing. So itong nasa gitna, kahit magkabaliktad yan, parehas lang naman. So ito guys yung +1 na tinatawag. Halimbawa, 10 + 1, 9 + 1. So ito yun. Roller bearing yung tawag dito. And tinatawag din na anti-reverse clutch. So maraming tawag, no? Sa mga baitcaster, ang tawag doon is one way. Yung mga spinning reel na walang anti-reverse switch, ang nakalagay doon is one way na roller bearing. Dito na tayo sa pinakang body. Body. 1, 2, 4 na screw. Tapos isang maliit na screw. Ito yung maliit. So, yung body, yung screw ng pinakang body niya is magkakaparehas lang. Ito lang yung naiba. Maliit siya. Mukhang maraming oil din to, ah. Oops. Ito yung pinakang main gear. Tingnan natin. So, dito lagi itong merong washer, no? Huwag niyong kakalimutan. Laging may nakalagay na washer dito. And then, yung kanyang bearing. Ayaw lumabas. And then, ito ay stabilizer nito, no? So, dito yan nakalagay. So, ipapakita ko muna yung kanyang... Itong rod na to is dito nakalagay. Pinakang stabilizer ng nitong pinakang
ano ba tawag dito? Shaft, no? Ito yung main shaft. So, ganyan yung kanyang pwesto. Itong dot na to is nakailalim sa dito. Oops. So, yan. Ganyan siya. Tanggalin na natin to. And then, ito yung kanyang pinakang shaft, no? And then, dito, I think meron siyang bearing. And then, itong last is bearing din. Meron din siyang bearing dito sa oscillation gear, ano. So, tingnan natin. Ayan. So, ito na yung pinakang laman, no, ng Birking Assassin. And ibibigay ko rin yung sizes ng bearings na nakalagay dito sa 3000 series. Unahin ko dito sa left side. Ang size nito ay 8 by 14 by 4. So, ulitin ko, 8 by 14 by 4 mm. Next naman is dito, no, sa left. Or sa right side pala, sorry. Ang size nito is 7 by 11 by 3 mm. Dito naman sa oscillation gear ay 6 by 10 by 3 mm. Yung dito sa pinion, ang sukat nito is 7 by 14 by 4 mm. Sa line roller, ang sukat nito is 5 by 8 by 2.5. Bali, 2 piraso siya, no? And then, kaparehas din siya ng nakalagay dito sa handle knob. Ang sukat din nito is 5 by 8 by 2.5 mm. And yung pinakang huli natin is itong dito sa spool, yung pinakamaliit. Ito yung nakalagay dito, no? Ang size nito is 4 by 7 by 2 mm. So, yan na yung mga sizes ng bearings. And kung gusto nyong makita yung video ng pag-assemble nito, ay i-comment nyo na lang, no, sa ibaba.